Magandang umaga po sa lahat, sa mga members natin at sa lahat ng ating regular attenders. Nawa po ang biyaya ng Panginoon ay sumaatin ngayong araw na ito ng ating pong pagsamba. Nitong mga nakaraang linggo ay naging laman ng mga balita ang kontrobersiya patungkol sa korupsyon ng gobyerno, lalong-lalo na sa tinatawag nating flood control project, kung saan bukod sa mga kontraktor na sangkot dito, marami rin ang mga sangkot na mga politiko. Kapag eleksyon, ang mga politikong ito ay nagkukunwaring nagmamahal sa kanyang bayan at nagkukunwaring ang kanilang iniisip ay ang pag-unlad ng kanilang nasasakupan. Pero ang katotohanan ay nalalantad ngayon. Sila ay mga gahaman dahil mga pansariling pakinabang ang kanilang tunay na dahilan. Ngayon ang kanilang pagkukunwari ay nalantad na sa bayan. Ang kanilang gawa at ang kanilang pamumuhay ay naghahayag ng kanilang tunay na kalagayan. Ngayon dahil sila ay mayayaman, maaari nilang matakasan ang parusa ng gobyerno. Pero isang bagay ang sigurado, hindi nila matatakasan ang parusa ng Diyos sa araw ng paghukom. Mapatid sa umagang ito ay may kinalaman sa pagkukunwari ang ating magiging mensahe. At nawa ngayong araw na ito ay maging babala sa atin. Noong nakaraang linggo ay napag-aralan natin ang naging matinding pag-uusig ng Iglesia ng Jerusalem sa pangunguna ni Saulo. Naging napakabagsik nitong si Saulo sa mga mananampalataya sa Jerusalem. Sa katunayan ay pinapasok niya ang mga bahay-bahay, kinakaladkad ang mga babae at ang mga lalaki at kanyang pinaparusahan at ikinukulong. Dahil dito, ang mga mananampalataya sa Jerusalem ay nangalat. Subalit napag-aralan natin mga kapatid na ang pangangalat na ito ay hindi dahil sa takot, kundi dahil sinusunod nila ang utos sa kanila ng Panginoon na kapag sila ay inusig, sila ay magtutungo sa ibang lugar at doon ipagpapatuloy ang pangangaral ng salita ng Diyos. At ito nga ang ginawa ng mga alagad. Mula sa Jerusalem, sila ay naglakbay at sila ay nakarating ng Samaria. Hindi para manahimik, hindi para magtago, kundi upang sundin ang kalooban ng Panginoon na ipangaral ang Ebanghelyo. Nakita natin sa kanila yung tinatawag natin na intentional evangelism, kung saan sa kanilang paglalakbay ay meron silang intensyon na ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng mga tao na kanilang makakasalamuha. At isa sa mga pinangalanang alagad na nagpunta ng Samaria ay itong si Felipe. Kaya po ni Esteban, si Felipe ay isa sa 7 diakono ng Iglesia ng Jerusalem. Kung si Esteban ay ang kauna-unahang Kristiyanong martir, ito namang si Felipe ay isa sa mga unang nangaral ng Ebanghelyo sa mga Samaritano. Si Felipe ay isang diakono din na mayroong kaloob ng pangangaral at pinagkalooban ng Diyos ng kapangyarihan na gumawa ng mga tanda at kababalaghan. Pero kung ating makikita sa Acts chapter 21 verse 8, mas nakilala si Felipe bilang ang ebanghelista or Philip the Evangelist. Now, dahil sa pag-uusig na ito sa Jerusalem, si Felipe at iba pang mga mananampalataya ay nagtungo sa Samaria. At ito ay hindi isang aksidenteng bagay, kundi ito ay katuparan ng sinabi ng Panginoon sa Acts chapter 1 verse 8 na ang kanyang mga alagad ay kanyang magiging saksi sa Jerusalem, sa Judea, sa Samaria, hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Noong nakarating na po itong si Felipe sa Samaria, siya ay pinuspos ng banal na espiritu. Nakapangaral siya ng merong kapangyarihan, nakagawa siya ng mga tanda at kababalaghan. Pinagaling niya ang mga may karamdaman
At ito ay nagdulot ng kasiyahan sa bayan. Hindi lamang dahil sila ay nakatanggap ng kagalingang pisikal, kundi sila mismo ng mga Samaritano ay tumanggap ng kaligtasan sa pamamagitan ng Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Ngayong umaga, ipagpapatuloy na po natin yung pangyayari sa Samaria. At sa ating teksto ay ipapakilala ang isang tao na nagangalang Simon, na tinatawag na Simon Magus, Simon na Salamangkero, o Simon the Magician, or si Simon na Manggagaway, or Simon the Sorcerer. At sana ngayong araw na ito ay balaan tayo ng salita ng ating Panginoon laban sa mga pagkukunwari. Tayo muna lahat ay dumako sa Panginoon sa panalangin. O aming Diyos, wala kaming anumang maikukubli sa iyong harapan. Hayag sa inyo ang laman ng aming puso at isipan. Hayag sa inyo kung sino ang totoo at hindi. Hayag sa inyo kung sinong may pananampalataya na at wala pa. Sana ngayong araw na ito ang pangangaral ng iyong salita ay magdadala ng pagsusuri sa aming mga sarili kung kami ay nasa tunay na pananampalataya at wala. At sana, o aming Diyos, sa umagitan ng iyong salita, kung meron man sa aming kalagitnaan na ngayong araw na ito, ay matuklasan niya sa kanyang sarili na wala siyang pananampalataya at nagkukunwari lamang siya sa kanyang pananampalataya, nawang kasangkapanin niyo po ang pangangaral ng iyong salita. Ito po ay aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Mga kapatid, aniya ko po kayo na buksan ang inyong mga Biblia at ito po ay ating makikita sa Aklat ng Mga Gawa. Ang kabanata po natin ay 8, talatang 9 hanggang 25. Acts chapter 8 verses 9 to 25. Mga Gawa, kabanatang 8, talatang 9 hanggang 25. Kung nakita na po ninyo mga kapatid, nais kong basahin sa inyo ang salita ng ating Panginoon. Datapwat may isang tao na nagangalang Simon na nang unang panahon ay nanggagaway sa bayan at pinapahanga ang mga tao sa Samaria at nagsasabing siya ay isang dakila na siyang pinakikinggan nilang lahat buwat sa kaliliitan hanggang sa kadakilaan na sinasabi ang taong ito ay siyang kapangyarihan ng Diyos na tinatawag na dakila. At siya ay pinakikinggan nila sapagkat mahabang panahong pinahahanga niya sila ng kanyang mga panggagaway. Datapwat nang magsipaniwala sila kay Felipe na nangaral ng mabuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos at sa pangalan ni Jesucristo, ay nangabautismuhan ang mga lalaki at mga babae. At si Simon man ay naniwala rin, at nang mabautismuhan na, ay nanatili siyang kasama ni Felipe. At nang makakita ng mga tanda at ng mga dakilang himalang ginawa, ay napahanga siya. Nang mabalitaan nga ng mga apostol na nasa Jerusalem na tinanggap ng Samaria ang salita ng Diyos, ay sinugo nila sa kanila si Pedro at si Juan, na nang sila'y makalusong, ay ipinanalangin nila sila upang kanilang tanggapin ng Espiritu Santo, sapagkat ito'y hindi pa bumababa sa kanino man sa kanila, kundi sila'y nangabautismuhan lamang sa pangalan ng Panginoong Yesus. Nang magkagayoy, ipinatong sa kanila ang kanilang mga kamay at kanilang tinanggap ang Espiritu Santo. Nang makita nga ni Simon na sa mamagitan ng pagkapatong ng mga kamay ng mga apostol ay ibinigay ang Espiritu Santo, ay inalok niya sila ng salapi na sinasabi, bigyan naman ninyo ako ng kapangyarihang ito upang sino mang patungan ko ng aking kamay ay tumanggap ng Espiritu Santo. Datapwat sinabi sa kanya ni Pedro, ang iyong salapi mapapahamak na kasama mo, sapagkat iniisip mong tamuhin ang kaloob ng Diyos sa pamagitan ng salapi. Wala kang bahagi ni kapalaran man sa bagay na ito, sapagkat ang puso mo'y hindi matuwid sa harap ng Diyos. Magsisi ka nga sa kasamaan mong ito, at manalangin ka sa Panginoon baka sakaling ipatawad sa iyo ang pag-iisip ng iyong puso.
sapagkat nakikita kong ikaw ay nasa apdo ng kapaitan at sa talik ng katampalasanan. At sumagot si Simon at sinabi, ipanalangin ninyo ako, Panginoon, upang wag mangyari sa akin ng alinmang bagay na sinasabi ninyo. Sila nga, nang makapagpatotoo at masabi na nila ang mga salita ng Panginoon, ay nangagbalik sa Jerusalem at ipinangaral ang ebanghelyo sa maraming nayon ng mga Samaritano. Mga kapatid, binasa po natin ang salita ng Diyos sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanatang 8, talatang 9 hanggang 25. Nawa pagpalain ng Panginoon ang kanyang nagbababalang salita. Pinamagatan ko po ang ating mensahe ngayong umaga ng pagkukunwaring hindi maikukubli. Pagkukunwaring hindi maikukubli. Maraming tao ang maaring magkubli sa kapwa-tao ng kanilang mga totoong iniisip. Maraming tao ang maaring magkubli ng kanilang totoong motibo. Subalit tandaan natin mga kapatid, na walang anumang bagay ang may kukubli natin sa Diyos. Walang anumang bagay ang ating maitatago sa Diyos. Lahat ng ating iniisip, lahat ng ating motibo, lahat ng laman ng ating puso, lahat ng ito ay nalalaman ng ating Panginoon. At maging sa oras na ito, nalalaman ng Panginoon kung sino ang mga nandito ngayon at nagkukunwari lamang na mayroong pananampalataya. Pero ang katotohanan ay wala pala. Ngayong araw na ito, nalalaman ng Panginoon kung sinong tao na nandito ang mayroon ng tunay na pananampalataya at wala pang pananampalataya sa Kanya. Kaya naman sana ngayong umaga, mahayag ang iyong pagkukubli, mahayag ang iyong pagkukunwari. Nawa kasangkapanin ng Panginoon ang pangangaral na ito, na kung ikaw ay nagkukunwari pa, na ikaw ay mananampalataya, nawa ngayong araw na ito maging totoo ka. At sana ang iyong pagkukunwari na ikaw ay nananampalataya, pero ang sa totoo ay hindi pala, nawa ngayong araw na ito ay ihayag sa iyo ng Diyos ang katotohanan ng tunay na kaligtasan. Nawa kilusin ka ng Panginoon at ikaw ay magpakatotoo ngayong umaga. At ito po yung mensahe natin ngayong umaga. Ang ikinukubling pansamantalang pananampalataya ay hayag sa Diyos. At nahahayag ito sa kanilang mga gawa. Ang ibig sabihin ng ating mensahe, ang mga taong nagkukubli ng isang pansamantalang pananampalataya sa harapan ng Diyos, ito ay hayag na hayag, at sa umagitan ng iyong ginagawa, mahahayag din at malalaman na ikaw ay talagang hindi totoong mananampalataya. Sa umagang ito, pag-aaral natin yung kapanganiban ng pagkukunwari sa pananampalataya. So ang tanong ko lamang sa inyo ngayong umaga as I start, ikaw ba talaga ay totoo ng mananampalataya? Ikaw ba ay totoo sa paglapit mo kay Yesu Kristo? Ikaw ba ay naging totoo sa pagtitiwala mo sa Kanya para sa iyong kaligtasan? Alam nyo, napaka mapanganib ng pagkukunwari dahil ang pagkukunwari ay magdadala sa iyo sa kapahamakan sa walang hanggan. Ang problema lang mo dito ay sapagkat hindi basta-basta nalalaman at basta-basta nakahalata kung sino ang mga nagkukunwari. Kasi merong limitasyon ng ating iglesia para malaman kung sino sa inyo ang mga totoong mananampalataya. Maganda sana na kapag tumingin ako dito, merong kikislap sa inyong mga noo at magsasabi sa akin na ito totoong mananampalataya, ito hindi. Pero hindi ganito ang kalagayan. Tanging Diyos lamang ang nakakaalam. Kaya naman sa magitan ng mensaheng ito, nawa ay masuri natin ang ating sarili. Sinabi ng Panginoong Yesus sa kanyang mga salita na makikilala mo sila sa magitan ng kanilang mga bunga. Ang kanilang mga bunga ang magpapatotoo, magpapatunay kung tunay ang kanilang pananampalataya. At ganito ang makikita natin sa buhay ni Simon Magus. Sa simula ay nagpakita siya ng tila pananampalataya, pero sa dulo ng kanyang buhay, makikita natin ang kanyang pagkukunwari. Ipapakita ng kanyang gawa
na siya ay hindi tunay na mananampalataya. Sa kabanatang ito ay ipinakita ni Lucas ang kwento ni Simon na manggagaway. Nasa simula ay tumanggap, nagpabautismo, naging alagad, naging kasama ni Felipe. Pero sa dulo, makikita at mahahayag ang tunay na motibo ng kanyang pagpapabautismo at pananampalataya. Dito po, makikita natin ang isang katotohanan, mga kapatid, na posible na mabautismuhan at maging miyembro ng iglesia, maging ang isang taong wala at hindi tunay na mananampalataya. Kaya sana ngayong araw na ito ay maging paalaala sa atin. So meron po akong dalawang bagay na gustong kuhanin mula sa ating pong teksto. Una, makikita natin dito ang pakunwaring pananampalataya ni Simon Magus. Makikita natin kung paanong siya ay nagkunwari na siya isang mananampalataya. At pangalawa, makikita rin natin dito ang pagdating ng banal na espiritu sa mga Samaritano. Yan dalawang bagay na yan ang ating pag-aaralan ngayong umaga. So tingnan muna natin dito ang pagkunwari nitong si Simon Magus. Now, sa ating talata, ipinakilala siya bilang si Simon na manggagaway. Sa iba't ibang version, tinatawag din po siya na Simon Salamangkero. O sa iba, tinatawag siya na Simon Magus. Pero one thing is for sure, itong si Simon na ito ay isang kilalang tao sa bayan ng Samaria. Wala naman yung salitang magus, anong galing ito? Yung salitang magus ay posibleng galing sa wikang Latin, nang ibig sabihin ay dakila, o sa wikang Griego, nang ibig sabihin ay mahika, or magician. Sa teksto natin, hindi idinitalye ni Lucas kung ano-ano yung mga ginagawa ni Simon. Pero kapag ating inanalyze natin ang paglalarawan sa kanya, hindi lamang pala ito simpleng magic. O hindi lamang ito yung bilis ng kamay na ginagamit para pasayahin ng mga tao. I used to do magic, Pero hindi talaga magic, kundi tricks talaga. Okay, sleight of hand, paggamit ng isip para mapahanga ang mga tao. Pero hindi po ganito ang ginagawa nitong si Simon Magus na ito. Hindi lang siya isang ordinary magician na nag-entertain ng mga tao, kundi masasabi natin itong si Simon Magus na ito ay nasa occultism o occultismo. Nang ibig sabihin ito, siya ay hindi lamang basta magician, kundi siya isang manggagaway. Kaya ang tawag sa kanya is Simon the Sorcerer. Maaari siya ay isang manghuhula, maaari siyang isang espiritista, manggagamot, o sa ating termino ngayon ay isang albularyo. Alam niyo po ba mga kapatid, na sa kasulatan, ang ganitong uri ng gawain ay isang bagay na kinamumuhian at parurusahan ng Diyos. Pakinggan nyo sa Luma at sa Bagong Tipan, Deuteronomy chapter 18, verses 10 to 12. Deuteronomy 18:10 to 12, huwag masusumpungan sa inyo ang sino mang magpaparaan ng kanyang anak o ng kaniyang anak sa apoy o sino mang manghuhula sa pamamagitan ng panghuhula o manghuhula ng mga panahon o manghuhula o manggagaway o inkantador o sumasangguni sa masamang espiritu o nakikipagsanggunian sa mga patay, sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito, pakinggan niyo po ito, ay karamaldumal sa Panginoon. At dahil sa mga karamaldumal na ito ay pinalalayas ng Panginoong mong Diyos ang mga bansa sa harap mo. Ito po ay nagpapatuloy na hindi kinalulugdan ng Diyos sa Revelation 21 verse 8, ganito ang sabi ng pahayag, ngunit sa mga duwag at ang mga hindi sumasampalataya, ang mga kasuklam-suklam, ang mga mamatay tao, ang mga mapakiapid, ang mga manggagaway, ang mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at ang lahat ng sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan.
So makikita natin mula sa mga talata na ating binasa na ang pagsasagawa ng occultism ay hindi isang bagay na kinalulugdan ng Diyos. At sa ating pong pag-aanalisa, sa ginagawa nitong si Simon, hindi siya ordinary magician, kundi isang nagpapraktis siya ng occultism. At dahil dito, ayon sa ating talata ay pinapahanga niya ang mga taga-Samaria. Pinapakinggan daw siya ng mga maliliit at saka ng mga dakila at siya ay tinatawag bilang ang dakila sapagkat sa mahabang panahon, pinahahanga niya silang lahat sa kanyang panggagaway. Ang ibig sabihin nito, maliwanag po yung layunin ni Simon dito na ito ay isang mapang-akit, mapanlinlang at isang taong tumatanggap ng papuri na dapat ay papuri para sa Diyos. So pinapakita dito si Simon na isang taong nag-aanyo na maka-Diyos pero ang layunin ay manlinlang at kuhanin ang pagkilala ng tao. Now bilang paglalapat, mga kapatid, ang mga talatang ito ay maliwanag na ang mga mananampalataya ay hindi nararapat sumangguni sa mga inkantador, sa mga albularyo, sa mga espiritista, sa mga manghuhula, lalong-lalo na sa mga mangkukulam. Ang ibig sabihin nito, kapag kayo ay merong sakit, huwag kayong sumangguni sa mga albularyo, sa mga manghihilot na bumubulong at nagtatapal. Sila ay hindi sa Diyos. Sila ay kaaway ng Diyos. Kailanman sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan, hindi kailanman iniutos at pinahintulutan ng Diyos na ang mga tao ay samangguni sa kanila. Alam nyo, minsan tayo ay natutukso na pumunta sa kanila dahil sa pag-aarimuhunan. Dahil wala kang pampagamot, wala kang pampapadoktor. Kaya ang iniisip ninyong alternatibong paraan ay pumunta kay albularyong ganito, kay apo ganito, magpapadura kayo at magpapatapal. Mga kapatid, hindi nararapat sa isang Kristiyano ang sumangguni, lalong-lalo na ang mag-practice ng mga ganito. Kapag kayo ay may sakit, ang una niyong gawin, kayo'y manalangin. Sapagkat naniniwala tayo na ang Diyos ay maaaring sumagot sa panalangin kahit sa karamdaman. At pagkatapos niyong manalangin, pumunta kayo ng doktor. At kayo'y magpagamot. Kayo'y humingi ng tulong sa mga taong nag-aral. At kapag kayo'y pinainom ng gamot, kayo'y bumili at uminom ng gamot. Kapag gusto nyong malaman ang mangyayari sa iyong buhay, huwag kang magpahula. Makakapag-asawa ba ako? Ano kinabukasan ko? Huwag kayong tumingin sa horoscope. Ito yung lucky number, ito yung lucky color, ito yung lucky. Mga kapatid, kung gusto mong malaman ang kalooban ng Diyos, magbasa ka ng Biblia. Sapagkat ang Biblia ay ang maliwanag na kalooban ng Diyos. Napag-aralan natin to, wala mang sagot ang Biblia sa lahat ng partikular mong katanungan, pero ang prinsipyo ng salita ng Diyos ay sapat para sagutin ang lahat ng iyong tanong. Huwag ka lang magtanong sa Biblia, anong pangalan ng aking mga pangasawa? Dahil baka habang nagbabasa ka ng Acts chapter 6, ang makikita mong pangalan ay Procorpio. Diba? Esteban. Baka yun ang hanapin mo. Hindi ganun ang pagbabasa. Alam nyo, nung isang kamakailan lamang, meron akong nakausap na isang umattend dito sa atin. At nakakamangha yung kwento niya sa akin tungkol sa kanilang pastor na ang ginagawa daw ng pastor nila sa kanila sa Bible at yung asawa ng pastor, parehas yung mag-asawa ay para daw ginagawang horoscope ang Biblia.
Ang halimbawa niya, minsan ay meron daw isang miyembro ang namatay at sila'y nagpaalam na, Pastor, ate, baka pwede nating bisitahin itong namatay nating miyembro. Ang sagot daw po ng asawa, teka muna, wala pa akong nababasa sa Biblia. Kaya wag muna natin puntahan yung patay. Pero nag-isip sila, bakit kailangan mo magbasa ng Biblia para puntahan ng isang taong namatay? At nung sila po'y nagpilit na kami pupunta na, ang sabi daw nung asawa ng pastor, teka, pwede na pala, nabasa ko na sa Biblia na pwede pumunta sa patay. Ano nyo, ginagawang horoscope, huwag hong ganyan. Huwag nyo gagawin ng Biblia bilang isang horoscope na magtatanong ng partikular na tanong at pagkatapos ay hanapin mo yung partikular na sagot. Ang prinsipyo ay sapat para malaman. Halimbawa sa pag-aasawa, ang tanong, ako ba ay makakapag-asawa? Huwag mong tanongin ng Biblia at maghanap ng oo o hindi. Pero pag maghahanap ka ng asawa, ang sabi ng Panginoon, mag-intay ka sa Panginoon. Kung maghahanap ka ng asawa, dapat mananampalataya. Ang hahanapin mo yung kapwa mananampalataya. So huwag ka nang pumili kung hindi mananampalataya. Huwag mo nang i-entertain kahit gaano kapogi yan, kahit gaano kayaman yan, kahit gaano pa ang ipinapakita niyan kung yan ay anak ng demonyo at ikaw ay anak ng Diyos. Walang pagsasama ang dalawang hindi magkasama sa pananampalataya. Yan ang maliwanag na sinasabi ng salita ng Diyos. Ngayon, ang babala dito, ang sino mang gumagawa ng mga bagay na ito at nakikibahagi sa mga gawa na ito ay parurusahan ng Diyos. Kaya huwag mo nang subukan. Masisira ang buhay mo. Huwag mo nang subukan sapagkat hindi ito kalooban ng Panginoon. Pagpatuloy natin. Napasin din natin dito na itong si Simon ay isang men pleaser. Ang ibig sabihin, gusto niya na siya ay hinahangaan ng tao. Ayon sa ating talata, napapahanga niya ang mga Samaritano, kaya ang tingin sa kanya siya isang dakila, kaya natutuwa siya kapag siya itinatawag ng Diyos na dakila. Kaya malinaw na siya ay isang kasangkapan ng kaaway upang linlangin ang mga tao na sa halip na tumingin sa kapangyarihan ng Diyos, ay tumingin sa kapangyarihan ng tao. Now, pwede bang mangyari ito na may mga bulaang propeta na gumawa ng mga dakilang bagay? Ang sagot ay oo. May mga pagkakataon na pinapahintulutan ng Diyos, maging si Satanas, na gumawa ng mga peking tanda at himala sa pamamagitan ng kanyang mga bulaang propeta na ang layunin ay manlinlang ng tao. Naalala niyo po ba sa panahon ni Moses? Nung si Moses ay nagpakita ng mga himala, anong ginawa po ng mga salamangkero ni Paraon? Ginaya nila yung mga himala na ginagawa ni Moses. Now, maliwanag po dito na yung milagro na ginagawa ni Moses ay galing sa Diyos, pero yung mga milagro na ginagawa ng mga salamangkero ni Paraon ay galing sa kaaway. Sinabi din po ng Panginoon sa Matthew 24, verse 24, na magsisilitaw ang mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan, ano pat ililigaw kung mangyayari, pati ang mga hinirang. Totoo naman na makakita tayo ng mga taong tila nagpapagaling ng karamdaman, tila nagpapalayas ng mga demonyo. Pero gusto kong sabihin sa inyo mga kapatid, na ang mga talatang ito ay nagpapakita na posible na gumawa ng himala itong si Satanas. Pero ito ay peke, ito ay mapanlinlang. At ang layunin nito, ito yung lagi nilang ginagawa, ilayo ka sa pananampalataya sa tunay na Diyos at magtiwala ka sa taong gumagawa nito. Kaya sino ang nasumisikat? Sino nakikilala? Hindi ang Diyos, kundi ang mga tao. Tandaan ninyo, ang tunay na propeta ng Diyos ay nagtuturo ng pagsunod sa Diyos at ibinabalik ang lahat ng kaluwalhatian sa Diyos. Ang kanyang layunin ay ilapit ang tao
sa kabanalan at dalhin ang tao sa pagsunod sa Diyos. Pero ang mga bulaang propeta na gaya ni Simon, gumagawa sila ng mga himala at mga tanda ng pinakalayunin, ilayo ang tao sa Diyos at dalhin ang tao sa paniniwala sa Kanya. Now, nung dumating po si Felipe sa Samaria na nangangaral patungkol sa kaharian ng Diyos at patungkol sa ebanghelyo ng Panginoong Hesus, ito yung nangyari. Gumawa ang Diyos ng dakilang bagay. Dahil ang Diyos ay gumawa ng mga dakilang tanda at kababalagan. At ang mga dating tagasunod ni Simon ay humanga, sumampalataya at naniwala sa mensahe ni Felipe at nabautismuhan. Sila'y pinalaya ng Diyos sa ilalim ng salamangka ni Simon. Yung mga nasa espiritual na kadiliman ay nagkaroon at namulat sa espiritual na kaliwanagan. At nakapansin-pansin, maging itong si Simon Magos ay sumampalataya din at nagpabautismo pa. Hindi siya nagalit na katulad ng mga Pariseyo, hindi ho siya nagtampo, hindi ho siya sumama ang loob, na yung mga dati niyang mga tagasunod ay naging alagad ng Panginoong Hesus at naniwala kay Felipe. Di ba ito yung natural na reaksyon natin kapag meron ka mga follower, tapos ng mga follower na ito ay biglang nagsumunod sa iba, ang intention ng malimit ng tao is ano? Magalit. Ba, ito yung makikita nating mga ginagawa ng mga Pariseyo. Dahil maraming sumasampalataya sa Panginoon, parurusahan niya yung mga alagad. Pero si Simon Magos, hindi eh. Naniwala siya sa pinapangaral ni Felipe, nagpabautismo, at hindi lang yun. Laging naging kasama ni Felipe. Sa katunayan, nasabi po dito, parang naging disciple pa siya ni Felipe. Lagi siyang sumasama sa mga ginagawa ni Felipe. Ngayon, kung ang pagbabasihan lamang natin ay ang mga naging tugon ni Simon Magos at ang babasahin lamang natin ay hanggang verse 13, pwede nating sabihin na si Simon Magos ay isang mananampalataya. Okay, hanggang verse 13 lamang. Kasi bakit? Iniwan niya yung okultismo. Iniwan niya yung panggagaway. Nanampalataya siya sa Panginoong Yesus. Nagpabautismo at naging alagad ni Felipe. Sa pamamagitan ng mga pagbabagong ito na nakikita sa ng mga tao kay Felipe, kay Simon Magos, maaari talaga nating sabihin na mananampalataya itong si Simon Magos. Pero meron akong paalala sa inyo mga kapatid. Hindi lahat ng ipinapakita sa gawa ay siyang tunay na kalagayan ng tao. Hindi lahat ng ating nakikita ay siyang tunay na laman ng puso. Tandaan natin na maaaring dayain ng isang tao ang kanyang ginagawa. Maaaring magpakitang tao at magkunwari ang isang tao upang dayain ang mga tumitingin. Yan mismo ang makikita natin sa ating teksto. Panlabas na pagbabago lamang pala ang ipinakita ni Simon. Dahil kalaunan, lumabas din ang kanyang tunay na motibo. Noong dumating ang mga apostol at nakita niya kung paanong tumatanggap ng banal na spirito ang mga Samaritano sa pamamagitan lamang ng pagpapatong ng mga kamay, ano ang ginawa ni Simon? Inalok niya ng salapi ang mga apostol. Nung makita niya, kakaiba ito. Papatungan lamang ng kamay at tatanggapin nila ang banal na spirito. Kaya inakala ni Simon na ito isang magandang pagkakataon upang tumanggap din siya ng ganong kapangyarihan. Kaya lang iba yung paraan ng kanyang inisip. Ano yon? Manuhol. Pero alam niyo kung paano siya sinaway ni Pedro? Sabi ng verse 20 hanggang verse 23, ang iyong salapi mapapahamak na kasama mo, sapagkat iniisip mong tamuhin ang kaloob ng Diyos sa pamamagitan ng salapi. Kapatid, ang aksyon na ito ni Simon ay nagpapakita ng kanyang tunay na kalagayan.
na siya pala ay nagkukunwari lamang, na siya pala ay isang hindi tunay na mananampalataya dahil sinubukan niyang suhulan ang mga alagad para magkaroon siya ng kapangyarihan at mabigyan siya at makapagbigay din siya ng banal na espiritu. Kung yung makikita at mapapansin, bagamat sinabi ng ating teksto na siya'y sumampalataya, pero ang kanya palang layunin dito ay hindi po kaligtasan, kundi kapangyarihan. Ipinakita ito nung sabi po na lagi siyang kasama ni Felipe, pero ang sabi po ng verse 13, siya ay namamangha sa mga tanda at dakilang himala na kanyang ginagawa. Ang hinighlight dito ni Lucas ay yung kanyang talagang intensyon. Nung kasama niya si Felipe dahil siya ng isang magician sa lamangkero, every time na nakakita siya ng mga tanda at kababalaghan na ginagawa ni Felipe, manghang-mangha siya. Ang ibig sabihin, namamangha siya sa mga tanda at kababalaghan, pero hindi pala sa ebanghelyo ni Kristo. Kaya siya sumasama kay Felipe para makakita lamang siya ng mga himala. Humahanga siya kasi alam niyang legit yung kapangyarihan ni Felipe. Samantalang alam niya sa kanyang sarili na ang kanyang ginagawa ay may kahalong pandaraya. Ngayon, nung subukan niyang manuhol ng salapi sa mga apostol, ito na ang pinakamalinaw na patunay ng kanyang hindi tunay na pananampalataya. Ang kanyang pagnanais na magkaroon ng kapangyarihan ng tulad ng sa mga apostol ay pagkamakasarili. Ito ay pagnanais na makamundo. Ang ibig sabihin nito, hindi niya naunawaan ang banal na espiritu ay kaloob at hindi binibili. Kaya may mga ilang bagay tayo na gustong, meron akong ilang mga bagay na gustong ipaalala sa inyo at dapat niyong tandaan. Una, ang bautismo ay hindi nakapagliligtas. Ang mga tao ay naliligtas sa biyaya lamang ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya sa tinapos na gawa ni Kristo. Hindi ho kayo naligtas nung kayo ay bininyagan, nung kayo ay inulubog sa tubig, nung kayo ay binautismuan, hindi kayo naligtas dyan. Naligtas ang isang tao sa pamagitan ng pananampalataya lamang kay Kristo. Tandaan ninyo, ang bautismo ay ang pangpublikong pagpapahayag ng iyong pananampalataya. Dahil sumampalataya ka, dahil nagsisi ka na, ikaw ay babautismuhan. Hindi ka binabautismuhan para maligtas. At yun gusto ko ipaalaala sa ating mga bisita, sa ating mga regular na dumadalo, ang binyag o bautismo ay hindi paraan ng kaligtasan. Hindi mahuhugasan ng ngayong kasalanan kahit gaano kalalim ang paglulubog sa iyo. Lalo na kahit gaano katagal ang paglulubog sa iyo. Dahil kailanman, ang bautismo ay hindi nakapagliligtas. Pangalawa, maaring may mga taong nabautismuhan na hindi pala tunay na mananampalataya. Bakit? Kasi kalipitan, ang pinagbabasihan lang naman natin bilang isang iglesia para bautismuhan ng isang tao, yung kapahayagan ng kanyang pananampalataya at yung pagbabago ng buhay na ating makikita sa kanila. Pero dahil nga limitado ang ating kakayanan bilang isang iglesia na malaman ng kanilang sariling kalagayan ng kanilang puso, hindi natin nasisigurado na lahat ng ating nabautismuhan ay tunay na mananampalataya. Ganito mismo yung nangyari kay Simon. Binautismuhan siya ni Felipe, ayon sa pagpapahayag ng kanyang pananampalataya, siya ay naging miyembro ng iglesia, pansamantalang naging alagad, subalit nang tumagal, nahayag ang kanyang pananampalataya na ito pala ay hindi totoo. Pangatlo, ang kaso ni Simon Magos ay nagpapaalala sa atin na maging mapanuri sa pagtanggap ng mga babautismuhan at magiging miyembro ng iglesia. Now, hindi naman natin kailangan na magpakahigpit-higpit para sa pagtanggap ng miyembro ng iglesia. Baka naman wala na tayong mabautismuhan. Kung mag-iintay tayo ng ilang taon o ilang buwan bago natin sila bautismuhan. Kaya po anong
paraan para na malaman natin na sila'y mananampalataya. Ang ginagawa natin sa ating iglesia, pinapadalo muna natin sila sa ating salvation class at saka sa ating membership class. Pagkatapos po doon ay magkakaroon sila ng questionnaire. Doon malalaman natin ang kanilang pananampalataya. Sila ay dadaan sa tinatawag nating face-to-face interview sa mga leaders ng church at pagkatapos paharapin natin sa ating pong iglesia para sa kanilang testimony. Ito yung ating napagkasunduang paraan para kahit papaano, yung mga babautismuhan natin, meron tayong kumpiyansa na sila ay mga mananampalataya kay Kristo. Pero tandaan niyo po ito, kahit ganito ang proseso natin, may posibilidad pa rin na may mga makapasok sa ating iglesia na hindi pala tunay na mananampalataya. Kaya ito ay paalaala sa atin bilang iglesia. Now, nung hindi pa tayo reform, doon sa mga unang mga miyembro ng iglesia, you have witnessed yung ganitong kalagayan. We baptized a lot of people in this church, but because hindi natin sila nasuri, nakita natin na mali ang motibo ng kanilang pagdalo, kaya ano nangyari? Hindi sila nagtagal sa iglesia. Pero sa ngayon, dahil sa biyaya ng Panginoon at sa reformation sa ating iglesia, simula nung tayo'y na-reform at na-refine ang ating teaching, especially ang salvation, bihirang-bihira sa mga nabautismuhan natin ang nawala sa pananampalataya. Isa lamang ang aking natatandaan. Ibig sabihin, nagkaroon tayo kahit papaano ng kasiguran. But, I cannot sure 100%. Kaya kailangan patunayan mo ang iyong pananampalataya. Now, bakit ito napakahalaga? Kasi mayroong babala ang banal na kasulatan tungkol sa tinatawag nating temporary faith or pansamantalang pananampalataya. Naalala niyo po ba doon sa naging preaching natin sa serye natin sa Aklat ng Juan? Nung minsan ang Panginoong Yesus ay nagpakain ng 5,000 tao sa pamamagitan ng 5 tinapay at 2 isda. Itong mga taong ito dahil sila nabusog at nakakita ng himala ay nagsisunod sa ating Panginoong Jesucristo. Kahit saan pumunta ang Panginoon, sumusunod sila. Subalit nung ang Panginoong Yesus ay nangaral, ipinakilala ang kanyang tunay na persona at sinabi na siya lamang ang tagapagligtas, na tisod ang mga taong ito. Hindi na sila sumunod sa Panginoon. Bakit? Dahil ang layunin kung bakit sila nagpamiyembro o sumusunod sa Panginoon ay dahil sa himala. Dahil sila ay nabusog. Si Simon Magus ay kagaya lamang nila. Meron siyang pansamantalang pananampalataya. Mahilig siya sa mahika, kaya naman siya ay namangha at sumunod kay Felipe. Pero, ang pinakalayunin niya dito ay hindi ebanghelyo, kundi kapangyarihan. Kaya mga kapatid, ito isang paalaala sa atin. Kailangan nating suriin ang ating pananampalataya. Kaya ngayong umaga, yan ay paalala sa inyo. Kayong mga nagpabautismo, gising ba kayo? Bakit ka nagpabautismo? Baka naman dahil lamang nakakakain ka tuwing tanghalian. O baka naman meron ka lamang nililigawan o merong gusto at natitipuhan. O baka naman merong naialok sa iyo, nagbahagi sa iyo. Kapag naging miyembro ka, ganito ang mapapala mo, ganito ang matatanggap mo. Kapatid, kaibigan, kapag yan ang iyong motibo, isang araw lalabas ang katotohanan. Kaya sana suriin ninyo ang dahilan kung bakit kayo naging miyembro ng iglesyang ito. Nagtatanong ba kayo, bakit kaya naisip ni Simon na suhulan ang mga alagad? Alam niyo kung bakit? Kasi ganito, karaniwan kasi sa mga magician o mga salamangkero ang magbayad para malaman ang sekreto ng mga magikero. I used to be slight lang naman yung aking paraan ng pagmamagic. Pero, halimbawa, meron akong gustong malaman na isang sekreto. Kasi ang magic, pag-iisip po yun eh. Paano ka bibilis ang kamay, paano ka magtatago ng isang bagay, at kailangan mong bayaran yon para makuha mo yung technique. Ito yung inisip nitong si Simon Magus. Akala niya, pwede niyang mabili yung kapangyarihan ng banal na spirito. Kaya ang inisip niya, bayaran ko kaya itong mga alagad na ito para magkaroon din ako ng kapangyarihan
ng banal na Espiritu. Now, si Simon nakilala dahil inalok niya ng salapi sina Pedro at Juan. Alam niyo po ba noong medieval period, naging laganap yung tinatawag na simony. Ang simony ay nanggaling sa pangalan na Simon, lalong-lalo na sa Roman Catholic Church sa Europa. Alam niyo po yung posisyon ng obispo, ng pari, at maging ng papa ay naibebenta kapalit ng pera o kapalit ng mga politikal na kapangyarihan. Kaya po nung panahon na ito, nagdulot ito ng katiwalian at pagmamalabis sa loob ng iglesia ng Roman Catholic Church sa Europe. Nung panahon din ng medieval time, lumaganap yung tinatawag na pagbibenta ng indulhensya at pagbibenta ng mga gawaing may kaugnayan sa espiritualidad. Kaya pala yung salitang simony, ang ibig sabihin nito, pagbibenta o pagbili ng mga espiritual na pribilehiyo. Ito yung binatikos ni Martin Luther. Ito yung dahilan kung bakit siya nagpasa ng 95 thesis. Dahil kanyang tinutuligsa ang ganitong katuruan sapagkat winawalang halaga nito ang biyaya ng Diyos at ginagawang kalakal ang mga espiritual na bagay. Kaya sa ginawang ito ni Simon, dito natin makikita na talagang hindi siya tunay na mananampalataya. Wala sa kanya ang banal na espiritu. Wala sa kanya ang tunay na espiritu ng Diyos. Now, importante rin na makita natin dito na inakala kasi ni Simon na ang banal na espiritu kapag nakuha niya ay magiging sunod-sunuran niya. Na parang, gaya ng panahon natin ngayon. Alam nyo, sa ibang mga iglesia, makikita rin natin yung maling paniniwala sa banal na espiritu. Ganito yung kamalian ng makikita natin sa mga mainstream Pentecostal at charismatic churches. Bakit? Tila po sa kanila, ang banal na espiritu ay parang mga genie na pwede mong pasunurin sa iyong gustong gawin. Now, ayon sa ating teksto, alam ni Pedro na mali ang motibo ni Simon, alam ni Pedro na mali ang kanyang puso. Now, paano nalaman ni Pedro na mali ang laman ng puso ni Simon Magos? Ang sagot? Ayon sa kapahayagan ng banal na espiritu kay Pedro. Naalala niyo po ba sa Acts chapter 5? Si Ananias at si Sapphira? Anong ginawa ng mag-asawa? Nagkasundo sila. Silang dalawa lang na ibigay yung kalahati lamang o yung bahagi lamang ng kanilang pinagbentahan. Pero nung sila nagpunta doon sa paanan ng mga apostol at ibinigay ang kanilang pera, may nagsabi ba sa kanila na kalahati lamang kanilang binigay? Hindi. Pero paano nalaman ni Pedro? Kapahayagan ng Diyos. Kaya pinarusahan ng Diyos si Ananias at Sapphira dahil sa kanilang pagsinungaling. Ganito rin natin maiuugnay ang nangyari kay Simon Magos. Alam ni Pedro na mali ang puso ni Simon Magos sapagkat ipinahayag ng Diyos kay Pedro ang kanyang tunay na kalagayan. Now, mga batid, gusto kong liwanagin sa inyo, hindi ako gaya ni Pedro. Hindi ko malalaman ang laman ng puso nyo at ng isip ninyo. I cannot tell. I will never have that kind of ability because those abilities were only given to the apostles. Kaya ano sabi ni Apostle Pedro, by the verses na sinabi ni Pedro, maliwanag na talagang hindi mananampalataya itong si Simon. Anong sabi ni Pedro? Sapagkat ang puso mo'y hindi matuwid sa harap ng Diyos. Sapagkat ikaw ay nasa abdo ng kapaitan sa tali ng katampalasanan. Sinabi sa kanya ni Pedro, magsisi ka sa kasamaan mong ito. Pansinin niyo ang sabi ni Peter, magsisi ka. Anong sagot ni Simon? Idalangin ninyo ako sa Panginoon na huwag dumating sa akin ng alinman sa mga bagay na ito na inyong sinabi. Ang sabi ni Pedro, magsisi ka. Anong gawa? Anong tugon ni Simon? Idalangin niyo ako. Mga kapatid, makikita niyo dito sa halip na itong si Simon ay magkaroon ng personal na pagsisisi. Ang ginawa niya ay humingi siya ng panalangin. Tandaan, hindi naliligtas ang isang tao sa paglapit ng iba para sa iyo.
Ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng personal mong paglapit sa Diyos. Kaya mga kapatid, kung gusto nyong maligtas, kung gusto yung pastor, gusto kong maligtas, ipanalangin mo ako. Hindi kita pwedeng iligtas. Ikaw mismo ang lumapit kay Kristo. Magsisi ka at sumampalataya, ikaw ay maliligtas. Sapagkat walang ibang tagapamagitan na maaaring mamagitan sa tao at sa Diyos maliban kay Kristo. Sabi ng 1 Timothy chapter 2 verse 5, sapagkat walang ibang tagapamagitan sa Diyos at sa tao maliban kay Yesu Kristo. Kaya ang tugon ni Simon Magus kay Pedro ay hindi nagpapakita ng tunay na pagsisisi, kundi pagnanais lamang na makatakas sa parusa ng Diyos. Kapatid, itong tandaan ninyo, ang tunay na pagsisisi ay hindi lang takot sa parusa. Ang tunay na pagsisisi ay nagdadala ng pagbabago ng puso, pagtalikod sa kasalanan, tungo sa Diyos. Kaya dahil hindi ito yung ginawa ni Simon Magus, ipinapakita ng mga talata natin na si Simon Magus ay hindi tunay na mananampalataya. Kayo po na mga nandito ngayon, tunay na ba kayong mananampalataya? Sa mga nagpabautismo at mga miyembro ng SRBC, bakit ka nagpabautismo? Bakit ka nagpamiyembro? Ito ba'y talagang dahil lamang sumampalataya ka kay Kristo? Naunawaan mo na talagang siya ang iyong Panginoon na tagapagligtas? O meron kang ibang dahilan? Kapatid, ngayong umaga, I want to warn you. Kung ikaw ay may ibang dahilan ng pagiging miyembro ng iglesyang ito, maliban sa pananampalataya kay Kristo at pagsisay mga kasalanan, maliban sa tunay na ginawa ni Kristo, magsisi ka. Dahil isang araw makahayag ang tunay mong kalagayan. Kung hindi tunay ang iyong motibo sa pananampalataya kay Kristo, hindi kami magugulat na isang araw mawawala ka sa pananampalataya at mawawala ka sa iglesia. O sa aming mga bisita, ano ba ang dahilan? Bakit ka nandito? Ito ba'y dahil ikaw ay naimbitahan lamang at ikaw ay pinilit? O baka naman ikaw ay pinangakuan ng anumang bagay na tatanggapin mo pagkatapos mong dumalo? O ikaw ay nakasanayan mo na lamang na dumadalo dahil lagi kang kasama ng iyong magulang? At dahil inaakala mo na ikaw ay laging dumadalo, meron ka ng pananampalataya. Nais ko sabihin sa iyo, kung hindi ka pa buong pusong lumalapit kay Yesu Kristo, at nagsisisi sa iyong mga kasalanan, kahit gaanong karaming beses kang dumalo dito, hindi ka magiging Kristiyano. Ang pagiging Kristiyano ay hindi sa pagdalo ng iglesyang ito. Ang pagiging Kristiyano ay sa pananampalataya kay Yesu Kristo. Kaya hinihimo kita, magpakatotoo ka. Kilalanin mo ang iyong sarili na isang makasalanan at ikaw ay magsisi ng buong puso at sumampalataya kay Yesu Kristo. Huwag ka nang magkunwari. Hindi mo yan may kukubli. Mahayag yan sa magitan ng iyong mga gawa. Kaya kung mali ang motibo mo ngayong araw na ito, magpakatotoo ka sa Panginoong Yesu Kristo. At pangalawa, ang pagdating ng banal na spirito sa mga Samaritano. Yan na makikita natin palang verse 14 to verse 17. Now, kapatid, this is something that you need to understand. Something that really maintindihan ninyo. Ang aklat ng mga gawa ay mayroong mga natatanging pangyayari sapagkat ito ay panahon ng paglilipat. Ito po ay panahon ng transition mula sa lumang tipan patungo sa bagong tipan. Kaya may mga pagkakataon dito na gaya na nangyari dito sa mga Samaritano na ang pagtanggap ng banal na spirito ay naantala hanggang sa dumating ang mga apostol. Ang ibig sabihin, doon sa verse 14 to verse 17, sumampalataya na daw yung mga taga-Samaria. Nabautismuhan sila sa pangalan ni Jesus, pero hindi pa sila tumatanggap ng banal na spirito. Dumating lamang ito, kailan? Nung pinatungan sila ng kamay ng mga apostol. Now, gusto ko sabihin sa inyo na this is not the normal way. Papaliwanag ko sa inyo mamaya, ito yung norm.
Kasi merong transition na nangyayari. So, tanungin muna natin, bakit ba isinugo ng Iglesia ng Jerusalem si Pedro tuwan sa Samaria? Diba, nandun na si Felipe. Nangangaral na, bakit kailangan pa ng Pedro tuwan na pumunta ng Samaria? May sagot po dyan si Steve Cole at meron siyang 4 na dahilan. Una, para maiwasan ng pagkakabahabahagi ng iglesia. Pinadala po si Pedro tuwan para hindi magkaroon ng hiwalay na iglesia ang mga Hudyo at ang mga Samaritano. Tandaan po ninyo, nung panahon na ito sa kasaysayan, merong napakalayong relasyon ang mga Samaritano at ang mga Hudyo. Kung hindi ipapadala ang mga apostol, maaaring magsarili itong mga Samaritano bilang isang iglesia. At hindi ito dapat mangyari. Dapat iisa lamang ang katawan ni Kristo. Pangalawa, para tanggapin ng mga Hudyo na ang mga Samaritano ay tunay na ligtas sa pamamagitan ng parehong kaloob ng banal na Espiritu at pananampalataya kay Kristo. Bakit? Kung yung matatandaan, may mga Judaizers na nagtuturo na para ang isang Hentil ay maligtas, mananampalataya kay Kristo at magpapatuli, susunod sa mga batas ni Moses. Ang mga Samaritano ay mga Hentil. Kaya kung hindi darating dito at hindi patutunayan ni Pedro at Juan na tunay ang kaligtasan nitong mga Hentil nito, mag-iisip yung mga ibang tao na sabihin hindi tunay ang kaligtasan nila. Kumbaga, alam nyo, yung tingin natin na ito mga high-class Christian, ito mga low-class Christian. Kaya dumating si Pedro at si Juan doon para sabihin, patunayan, totoo ang tinanggap ng mga Hentil na ito. Pangatlo, upang ipaalam na maging ang mga Samaritano ay dapat magpasakop rin sa otoridad ng mga apostol upang mapanatili ang pagkakaisa ng iglesia. Ang ibig sabihin po para magkaroon din at kilalanin ng mga taga Samaria yung mga apostles bilang foundation, bilang haligi ng iglesia. Now, 3 lang pala, hindi pala 4. Now, ipaalala ko sa inyo na ang nangyari dito na hindi agad pagdating ng banal na Espiritu ay isang di pangkaraniwang pangyayari. This is a special case. Hindi ito pamantayan, hindi ito yung norm, hindi ito yung standard. Bakit kailangan natin liwanagin ito? Pastor, bakit ba kailangan nating maintindihan ito? Kasi bakit? Ito po kasi ay karaniwang ginagamit ng mainstream Pentecostal at Charismatic to support their doctrine of second blessing. Ano pong ibig sabihin yan? Itinuturo kasi ng mga Pentecostal at ng mga Charismatic na mayroong second blessing. Sa kanilang tradisyon, ang ibig sabihin ng second blessing, ito po yung karagdagang spiritual na karanasan pagkatapos ng kaligtasan. Ayon sa kanila, kapag ang isang tao ay sumampalataya kay Kristo, tinatanggap nila ang banal na Espiritu. Ito yung unang blessing. Pero, merong tinatawag na karagdagang blessing. Second blessing, which is ang baptism of the Holy Spirit. At para sa kanila, ang baptism of the Holy Spirit ay magbubunga ng speaking in tongue. Kaya sa mga Pentecostal Charismatic, kung hindi ka nag-speaking in tongue, hindi pa bumababa sa iyo ang banal na Espiritu. Kaya ganito ang kanilang ginagawa. Now, ibinapaliwanag ko sa inyo mga kapatid na ang baptism of the Holy Spirit ay iisa sa ating kaligtasan. Ibig sabihin, nung ikaw ay sumampalataya kay Jesucristo, ikaw ay tumanggap ng banal na Espiritu. At ikaw ay nabautismuhan sa banal na Espiritu. Ibig sabihin, this is a one-time experience. Not dalawa. Wala tayong first at walang second. Sumampalataya ka kay Kristo, ikaw ay tumanggap ng banal na Espiritu. Pastor, bakit dito? Sumampalataya na sila kay Kristo, tsaka lang sila tumanggap ng banal na Espiritu nung sila ay pinatungan ng kamay. Ito sinasabi natin, this is a special case kasi ito ay transitional case ng church. Pero ito ho ang mangyayari. Pagkatapos nito, ng transitional case, lahat na ng tatanggap kay Kristo
mananampalataya kay Kristo ay tatanggap na ng banal na Espiritu. So do not expect na magkakaroon ka ng second blessing, na ikaw ay isang araw ay makakaranas ng pagsasalita ng iba't ibang mga wika. Wala po tayong ganyan sapagkat ito ay special case na nangyari lamang sa panahon ng Jerusalem, sa panahon ng Samaria, at hindi ito pangkalahatan o panghabang panahon. Ang tinuturo ng Biblia, lahat ng tumanggap ng banal na Espiritu, ang lahat ay tumatanggap ng banal na Espiritu sa oras ng kanyang kaligtasan. Pakinggan yung sabi ng Romans 8:9. Datapwat kayo wala sa laman kundi nasa Espiritu, kung gayon tumitira sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Datapwat kung sino may walang Espiritu ni Kristo, siya ay hindi sa Kanya. Sabi ng Ephesians 1:13, na sa Kanya kayo rin naman, pagkarinig ng aral ng katotohanan ng Ebanghelyo ng kaligtasan, nasa Kanya rin naman mula nang kayo'y nagsampalataya. Take note, kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako. So my point is this, hindi hiwalay ang bautismo ng Espiritu sa kaligtasan, kundi ito mismo ay nangyayari kasabay ng pananampalataya kay Kristo. Kaya mga kapatid, ang dapat nating hanapin ngayon na ito, hindi ang second blessing. Ang dapat niyong hanapin ay ang kapuspusan ng banal na Espiritu. Ang dapat niyong hanapin ay mapuspos tayo ng Espiritu araw-araw. At paano tayo mapupuspos ng Espiritu Santo? Kapag tayo ay babad sa salita ng Diyos. Kaya kung nais mong malaman ang kalooban ng Diyos, magbasa ka ng salita ng Diyos. At yung gusto mong gabayan ka ng Diyos sa lahat ng iyong mga desisyon, sa lahat ng iyong mga plano, magbasa ka ng salita ng Diyos at gagabayan ka ng banal na Espiritu. Bilang konklusyon, si Simon ay isang aral para sa ating lahat. Hindi tayo naliligtas dahil lamang sa pagkapahayag ng pananampalataya at sa pagbabautismo. Ang santao ay naliligtas kapag tunay na sumampalataya kay Jesucristo. Ginawa ni Simon ang dalawang ito. Nagpahayag at nabautismuhan, pero kalaunan, hindi pa rin tunay ang kanyang pananampalataya. Dahil ang tunay na kaligtasan ay mula sa puso na tunay na nagsisi at isang tao na buong puso na nagtiwala kay Jesus. Kapatid, ngayong umaga, sa aming mga bisita, ang hamon ko sa inyo, suriin mo ang iyong sarili kung ikaw ay tunay na nasa pananampalataya. Upang kapag dumating ang araw ng paghukom, hindi ka mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. I hope you will search your heart. I hope you will search your mind. I hope you will search your motive. Bakit ka nandito ngayong araw na ito? At bakit ka nagsasabing nagpapahayag ng pananampalataya kay Kristo? Tayong lahat ay yumuko at tayo ay manalangin. Ama naming Diyos, the gospel has been preached to your church. Maliwanag na naipangaral ng iyong salita. Maliwanag na ang kaligtasan na sa iyo lamang sa magitan ng iyong tinapos na gawa sa krus. Panginoon, ngayong araw na ito, ikaw lamang nakakaalam ng laman ng puso at isipan ng bawat isa. Panginoon, sa aming mga miyembro, kami umaasa by their profession of faith and by their baptism, they are true believers. Pero Panginoon, limitado ang aming kakayanang malaman ito. Hindi namin nalalaman ang kanilang puso at isipan. But you, O Lord, you know their thoughts, you know their hearts, you know their motive. At sana ngayong araw nito, Panginoon, tulungan niyo po mga kapatid na magkaroon ng pagsusuri sa kanilang mga sarili if they are truly in the faith. At sa aming mga bisita, Panginoon, ang aming dalangin, you will work in their lives this morning. Huwag silang magpakunwari, huwag silang madaya ng kanilang kaisipan o ng kanilang kalooban. Rather, this morning, nawa, Panginoon, kumilos kayo sa kanila. At sila'y sumampalataya sa iyo. Habang tayong lahat, sa ilang sandali, mga kapatid, mga kaibigan, we will have a moment of prayer.
Ito po ay panahon upang tumugon sa pangangaral ng salita ng Diyos. Kung kinilos ka ng Panginoon at kinausap ng pangangaral ng kanyang salita, huwag mong hayaang matapos ang pagtitipon na ito na walang pagtugon sa kanyang mensahe. Karoon po tayo ng ilang sandali para tumugon sa Panginoon. O aming Diyos, muli po sa araw na ito, itinatanghal namin ang iyong dakilang pangalan. Ikaw ay aming niluluwalhati. Nawa tulungan niyo kaming laging maging totoo at maiwasan namin ang anumang pagkukunwari sa aming pananampalataya. Let the truth be revealed in our hearts and our mind every day. Salamat po. Ito po ay aming dalangin sa pangalan po ng Panginoong Yesus. Amen. Amen. Mga kapatid, tayo po'y tumayo at tayo po'y tumugon ng isang awit sa ating din pong mensahe.